ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayang ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum. O gidungog nga siya diha na sa ila. Usa nanugok ang daghan kaayong mga tao. Og tungod dinhi wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan. Bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita. May nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko. Yagi yayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busag giukab nila ang usa ka bahin sa atop. Sa tungod kayod ni Jesus. Og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. O nagkaingon sa ilang kaugalingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Apan nasabot tayo ni Jesus ang ilang gihunahuna. Kung sa ingon siya kanila nganong naghuna-huna man kamo sa ingon. Hain may masayon. Ang pag-ingon ba nga ngadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon bangon dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Karon ni pailako kaninyo yang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Kung sa mingon siya sa paralitiko, bangon dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtanaw silang tanan, nibangon ang paralitiko. Gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Ilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila mingon sukad karon. Sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. So magandang tanghali bayan. Kayong tanghali. So ngayon sa ebanghelyo, yung isang paralitiko ay gumaling. Grabe ito si Kristo, no? At ang daming mga tao na sumusunod ni Kristo. At kung alam lang natin saan si Kristo matanggap natin sa Eucharist, no? Kung alam lang natin. Kung naturuan ng tayo sa katotohanan, ito po, si Kristo. Ang Eucharist. Kaya nga, mamaya, may mga pari na pupunta dito for confession. When you receive the sacrament of confession, you receive Jesus. Yan ang rason na maraming tao sa Ebanghelyo ngayon. Because of the sacrament, Jesus is the sacrament. Amen? Huwag kayong papayag na makauwi kayo na hindi nangumpisal. So ngayon, pupunta din si Father Martin at yung mga Patchem, patuloy pa tayo nag-contact sa kanila. Then ibibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin, kundi si Kristo. Amen? Kanina, nag-exercise ako. No? Siya po ay galing sa sa Camberley, England, United Kingdom. Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Nasipa po kami lahat. Hindi naman siya si Chinchalaster, no? Yung mga demonyo sa kanyang loob ng katawan. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya, ha? Hindi ko gusto na mapahiya siya, eh. Dahil 10 demonyo po ang pumasok sa kanyang katawan. For 6 years, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad without sungkod. No? So, babasahin ko lang itong
ginagawa natin na observation during exorcism niya dahil 10 demonyo. Just imagine from Camberley, England, United Kingdom, no? So, walang lugar na makalampas nito. Lahat ng lugar, kahit first world country pa, no? No? So, birthday niya ngayon, no? Happy birthday, ha? Libre ba yung ano nyo? Pang lunchtime ninyo? Oh, siya ang naglibre sa inyo, no? Birthday niya ngayon, eh, no? So, hindi ko lang i-mention yung pangalan niya, ha? Pasensya na po. To protect her name. Kayo kaya, mapasukan ng 10 demonyo, no? Matraumatize kayo, di ba? So, 50 years old siya ngayon. Happy birthday po. Hindi ko lang siya tingnan, ha? Mga marites kayo, eh, no? Dali nyo malaman, no? For 6 years, itong babaeng ito experienced paralysis in her leg and was unable to walk without the use of a cane. Alam nyo, after undergoing a series of prayers, kanina, first time siya na-exercise. She has now regained the ability to walk independently. Wow. No? Marking a significant improvement in her physical condition. Parang na-connect din natin sa Ebanghelyo ngayon. Amazing. Kung hindi lang siya possessed, pwede ko siya acknowledge. Hindi naman siya possessed, grave oppression. Grave oppression is partially possessed. Kung hindi lang siya partially possessed, pwede ko siya introduce sa inyo. Pero partially possessed siya, eh. During exorcism prayer, kanina, ngayong umaga. During the sessions of exorcism prayer, the following manifestation were carefully observed. Dahil meron tayong case officer. While nag-focus ako sa prayer, mag-take down po yan. Pero hindi natin maintindihan yung lingwahe niya dahil nagsasalita siya ng ibang lingwahe. So, yung perception ko ay Spanish, no? Spanish, no? Pero tinanong namin, nag-aaral ba siya ng Spanish? Hindi naman. Pero fluent na fluent siya. During exorcism, she vomited repeatedly. So, nagsuka siya. And appeared physically violent. Nasipa tuloy si Father Darwin. Ang lakas. No? Pero hindi naman siya yon. Yung mga demonyong nakasanib sa kanya. No? Nearly falling from her chair, muntik na siya mahulog sa kanyang upuan. So, pinahiganan lang namin. May ano naman kami doon, may banig. She began to scream intensely, no, producing sounds that were beyond her normal vocal expression. She spoke in another language or unfamiliar speech, accompanied by violent shouting. Her legs kicked forcefully and uncontrollably, despite the fact she remained conscious. Conscious naman siya. Pero hindi niya mapagilan yung mga lingwahe na lumabas sa kanyang conscious naman siya. Yung pagsipa niya sa kasamahan namin, hindi niya yun sinadya, no? Bigla lang gagalaw ng kusa yung kanyang mga paa. Although conscious, she could not restrain the movements of her legs, nor could she control the screaming. When the spirits were commanded to identify themselves, 3 names were mentioned. Pero mga unfamiliar names, no? Hindi po nagsasalita sa mga sa high rank, no? And it was disclosed that 10 unclean spirits were present inside her body. According to what was manifested, these entities had resided in her for approximately 5 years. Yun po yung manifestation ng demonyo.
Kailan na kayo dyan? Ilang taon na kayo? 5, more than a year, more than 5 years, no? Ito yung spiritual evaluation natin, mga kapatid. Based on the traditional criteria of Catholic spiritual discernment, the case was evaluated as grave demonic oppression and obsession, elements of obsession, rather than full possession. Hindi po siya fully possessed. Yung fully possessed, unconscious na po yun. No, yung in-exercise ko kahapon, fully possessed. No? So, ito lang sinishare ko sa inyo para labas mong gudi, karon pa ni. First time siya na exercise, pero 3 times siya na deliverance. Doon namin siya na deliverance sa Amerika. Dahil nung pumunta ako sa Amerika, pumunta din sila doon. Doon sila natutulog sa the same hotel. Hindi namin akalain na may 10 demonyo. So, right after deliverance, nakalakad na siya hanggang sa ngayon. Wala na siyang sungkod. Simula, kailan yung pagpunta ko sa Amerika? Nakalimutan ko. Basta last year. No? At tuwang-tuwa siya dahil grabe yung improvement. No? Pero yung improvement is secondary lang, pero yung conversion niya ay yun ang tunay na milagro. Ano ba yung oppression? Oppression refers to external or physical affliction. So yung pain ng demonyo ay ibibigay sa iyo. Bibigyan ka ng sakit. Where the demonic activity causes physical suffering. So hindi na natural. Dahil lahat ng natural na remedy, binibigay na ng doktor. So yung doktor ay parang nag-surrender na. No? Pero malaki yung improvement physically. Fear or disturbances without total loss of self-control. Conscious naman siya. Ano ba itong obsession? Ang obsession involves persistent intrusive thoughts, compulsions, or interior assaults while the person retains consciousness and moral freedom. The distinction is important as the subject remains conscious, retain personal identity, and did not exhibit total dominion of the will. Yung demonyo ay hindi siya nag-dominate 100% sa kanyang consciousness at sa kanyang will. No? So, hindi katulad ng possess, total control of the evil spirit, maging unconscious ka. Kaya nga, importante yung spiritual guidelines ng simbahan bago tayo magsagawa ng evaluation. Sabi ni St. Augustine of Hippo, the evil spirits may afflict the body as the consequence of humans' fallen condition. Pwede pala siya maka-affect sa atin because of that fallen condition of our humanity. Yung tinatawag ko na ignorance. Sa mga hindi rinig at nakadinig sa wound of ignorance, dahil series po ito, pakinggan nyo na ina-upload natin sa YouTube channel natin. May makikita ninyo yung mga bullets of wounds of ignorance. Makatulong po yon sa atin. So kaya pala, maka-oppress yung demonyo sa atin. Father, completely na yung pag-receive ko ng sacrament. Father, bakit naharas pa rin ako? Kaya may processing dito, process of disappropriation. Dahil kahit may ka pa, nakatanggap ka ng sacrament, but Satan will continue to manipulate our imagination. No? Because of the fallen condition natin. Thanks be to God. No? Paano natin ma-counter yan? Itong wound of ignorance. At ito na yung isi-share ko mamaya. The grace of God. Ang ganda. Isi-share ko po ito sa inyo. Though they cannot overpower the soul without consent. Ito, pwede ka maharas ng demonyo physically. Kaya nga, may nandito pa na naka-receive na ako ng Father. But the demon will continue to dominate your physical condition because he cannot dominate your soul unless you will give consent. No?
The devil can suggest, but he cannot compel. So, hindi niya mapwersa tayo. So, kailangan natin yung wound of ignorance, ma-counter natin. Kung hindi natin ma-counter yan, patuloy pa rin yung physical affliction ng evil spirit sa atin. Father, nagro-rosaryo naman ako. 4 times ako magro-rosaryo araw-araw. Bakit hinaharas pa rin ako? Ayun. So, he can give you physical affliction. But how to counter this? Sabi ni St. Thomas, gradual healing is consistent with church experience. Kailangan yung disposition natin, hindi magical. Pupunta ako dito, instant magagaling ako agad. Mawala na itong mga demonyong nasa loob ng katawan ko. Hindi ganon. It should be gradual and consistent to the teachings of the church. Sabi ni St. Thomas, that healing, whether spiritual or physical, may occur instantaneously or progressively, depending on God's will, not on your will. Di ba? Pupunta dito, hindi pa rin ako gumaling. Hindi ma-depress ka. Depending on the will of God, on the wisdom of God, not your own wisdom. At kung hindi ka pa malibre, well and good. Higit pa yung rason ng Panginoon sa akin. God heals in diverse ways. Sometimes at once, pwede din. Pwede instantly. Kapag gagalingan ka, tulad niya. Di ba? Pinagaling siya instantly. Sometimes by degrees. According to what is more profitable for the soul. Yan po ang sabi ni St. Thomas Aquinas. The progressive restoration of mobility after repeated deliverance prayers fits well within this theological framework. So, hindi pala contrary yung ginagawa nating series of deliverance, series of exorcism. Because gradual. No? Sabi niya, pwede ka pagalingin diverse ways in healing you. It might be at once, instantly. Sometimes by degrees, slow, gradually, progressively. No? So, yan po ang punto ni St. Thomas Aquinas. Ang ganda. At ito yung conclusion natin sa kaso niya. This reflects a serious spiritual affliction. Yung kaso niya, obsession, grave oppression, and obsession, this is a serious spiritual affliction, properly classified as grave oppression and obsession, with significant improvement following sustained deliverance prayer. Kaya nga, i-empower namin kayo. Kung malayo kayo, kayo na magpatuloy sa pagsagawa. Yung tatay, yung nanay, yung family circle. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Amen? The restoration of mobility, yung paglakad niya, coupled with the gradual cessation of manifestation, points toward authentic spiritual liberation, always understood as the work of God's mercy, not human power. Amen? So, last 10 minutes. No? Alam nyo, itong sharing ko ay may additional catechism.